Napabalita nitong nakaraang buwan ang pagkaka-stroke ng isang bata. Kaya maraming nagtanong, pwede nga ba talaga itong mangyari at bakit ito nangyayari? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Ang stroke, kapag narinig natin, madalas ay naia-associate natin bilang sakit ng mga matatanda. Kaya naman nakakabahala kapag mayroon nababalita tayong mga bata na nagkakaroon ng ganito. Rare man kung tawagin, pero pwede pa rin po itong mangyari. Rare dahil ayon sa datos, 1 sa 4,000 mga bagong silang lamang ang nagkakaroon nito. Pwede ang dulot ng problema sa ugat. Tulad sa mga matatanda, pwedeng dahil sa kakulangan sa daloy ng dugo o di naman kaya ay pwede ring mayroong pagdurugo sa utak. Kapag nai-injure ang brain, pwede pong mawala ng blood supply ang brain tissue kaya nagkakaroon ng injury. Pwede rin itong maging life-threatening kung hindi maagapan, kaya best na kung magsususpetsa na kayo ng stroke sa inyong mga anak, dalhin na agad sa emergency room. Pero ang tanong, ano nga ba ang mga signs and symptoms niyan? Pwedeng alinman po sa mga sumusunod: panghihina o pangingimay ng isang bahagi ng katawan, slurring of speech, hirap sa pagbalanse, nagdodoble ang paningin, sobrang pagtutulog-tulog at pati na din seizures. Meron nga tayo tinatawag na acronym na FAST. F para sa facial drooping, A para sa arm weakness, S para sa slurring of speech, at T para sa time to call emergency services. Ilan sa mga risk factors ng pagkakaroon ng pediatric stroke: ang sakit sa puso, problema sa mga ugat na nasa utak, blood clotting disorders at sickle cell disease. Kaya naman, kung napaskrinan ninyo ang inyong mga anak sa mga ganyan at mayroong risk factor, mabuti pong mabantayang maigi dahil rare man kung sabihin, isa pa rin po sa mga kumikitil ng buhay ang pediatric stroke. Ang good news dito, dahil hindi pa fully developed ang brain ng mga bata at ito ay patuloy pa lamang po sa pagpapadevelop, maganda naman ang prognosis ng stroke sa kanila kahit papaano, basta prompt diagnosis at prompt start of treatment lamang ang ating kinakailangan. Mainam din pong ma-rehabilitate para mas mabilis at mas ma-maximize natin ang recovery. Pagdating naman natin sa treatment, pwede pong medical therapy sa pagbibigay ng blood thinners o yung aspirin at iba pang mga special vitamins. Kung kinakailangan ng surgery, pwede rin pong isuggest yan ng inyong mga doktor kung talagang magbe-benefit ang inyong mga pasyente. Sabi nga natin, case-to-case basis pa rin po kasi ang lahat ng bagay sa medisina. At ayun, sana po ay may natutunan kayo sa maiksi nating video for today. Pakipusuan naman kung may natutunan, at sabi ko nga po sa inyo, ayaw na ayaw ko lang naman talagang nagkakasakit kayo, kaya naman narito pa rin po ako sa harapan ninyo, nagpapaalaala sa inyo. At sa huli, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan, kaya naman yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat.